Mag-harvest tayo ngayon ng pako. Ito. Ito. Talbos lang ng pako. Kukunin natin. Harvest natin pako. Gagawin natin pako milit. Meron din tayong bawang, kamatis at sibuyas. Igisa muna natin itong bawang. Naka-800. Lagyan na rin natin itong kamatis para sabay silang mag-isa. Yan yung ating tinadtad na pako. Kasama na sibuyas dyan. Mas maganda kasi pagka ihuli mo yung sibuyas, mas malalasahan mo. Tapos yung 3 itlog. Stir natin yung itlog. Namali ako ng gamit ng kaldero. Dapat dito sa pan. Lipat ko muna itong kamatis at tuya ng bawang. Patakan natin ng tamang-tamang sukat ng asin. Kasi pagka mamaya mo nalagyan ng asin, hindi mo na siya ma-estimate. Tama-tama na magkalasa na pati pako. Kasama na dito yung lasa ng pako. Ayan, tama na yan. Ngayon, napaghaluin na natin yung pako, itlog at saka sibuyas. Lalagay na natin itong pinaghalong pako, itlog at saka sibuyas. Halo-halo natin siya ng konti. Halo yung sibuyas, kamatis, bawang. Natin sa 800 ng mga ilang minuto. Kaya pwede natin ibaba sa 500 yung heat. Kasi nagano na siya yung puno ng gilid. Dapat naka-low heat lang siya para madaling i-spray ilalim at hindi siya indicate at yung forma niya hindi masasira. Bukmay nating umilit, kaya pwede na siyang paruwain. Ito na ang ating pakumilit. Tingnan natin yung gitna nito. Tikman nyo natin yung lasa. Kuha tayo ng kamsi. Harap. Ang ating mga balat ng sibuyas, bawang at itlog. Lagyan natin dito sa lagayan para meron na tayong garbage separation agad. Ilagay muna natin ito sa ref habang iniipon natin at dali natin sa taniman para gawing compost. Ngayon ay maghukay tayo dito sa lupa kung saan ibaw natin ang mga basura. Maganda kasi pag nakabaw ng basura dahil hindi mangangamoy, walang kalat at hindi tayo magdadagdag ng pollution sa Pasig River. At maganda nito kapag nabulok na ito ay magiging compost siya at magiging fertilizer na siya ng mga halaman. Our verse for today is found in James chapter 2 verse 1 to 4. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. For if there should come into your assembly a man with gold rings and fine apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes, and you pay attention to the one wearing the fine clothes, and say to him, You sit here in a good place,
and say to the poor man, stand there, or sit here at my footstool. Have you not shown partiality among yourselves, and become judges with evil thoughts? If we look at this verse on its content, we could say that this is about discrimination. But if we read the whole context from verse 1 up to 13, we will know that this is not all about discrimination. It's about giving our right judgment. Avoid bias. We should be impartial in treating other people.